kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang itim na lihim ng lungga ni Injun Joe, isang kababalaghan sa bayan ni Tom Sawyer. Sa bayang St. Petersburg, Missouri, sa panahong ang gabi ay walang ilaw kundi buwan at lampara, may isang matandang alamat na hindi na basta ikinukwento. Isang kwento ng isang nilalang na hindi matahimik, ng isang tagong lungga, at ng mga batang hindi na muling nakita. Si Tom Sawyer, ang kilalang batang mapaglaro, ay minsang nakaligtas sa kamatayan sa kamay ni Injun Joe, isang kriminal na nagtatago sa isang lumang yungib. Alam ng lahat na namatay na si Joe, at nilibing na ito sa liblib na bahagi ng sementeryo. Pero isang gabi, sa kalagitnaan ng isang bagyong may kasamang kulog at kidlat, may kakaibang nangyari. Nagising si Tom mula sa isang bangungot, nanginginig siya sa lamig. Kahit tag-init, sa kanyang panaginip, nakita niya ang mukha ni Injun Joe, nakangisi, duguan, at tila nabubulok. Hindi pa ako tapos, Tom, may iniwan akong sumpa sa ilalim ng lupa, bulong nito sa hangin. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Huck Finn. Huck, sambit ni Tom, hindi ako mapalagay, na naginip ako kagabi, at parang tunay. Ang yungib, may nililihim pa, hindi lang kayamanan ang tinatago roon, bagamat nagdadalawang isip, pumayag si Huck. Basta ba may kutsilyo akong dala, biro niya, pilit tinatakpan ang kaba. Gabi ng Biyernes, binaybay nilang muli ang masukal at madilim na lagusan patungo sa yungib, lampara lang ang ilaw nila, at tali ang pananda sa daan pabalik. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang kanilang nararamdaman, parang may mata na nakatitig sa kanila mula sa dilim, parang hindi ito yung daan natin dati, bulong ni Huck. Biglang may malamig na hangin na tumama sa kanila, kasabay ng mahina ngunit malinaw na boses. Bakit kayo bumalik? Hindi pa rin ba sapat ang babala ng mga nawawala? Nang lingunin nila ang pinanggalingan, wala roon ang boses, pero sa sahig ng yungib, may mga bakas ng paa ng bata ngunit wala namang kasama. Nakarating sila sa isang bahagi ng yungib na tila may pader na hindi nila napansin noon, may ukit ito ng mga simbolong hindi pamilyar, mga mata, krus na pabaliktad, at hugis kamay na may itim na bato sa gitna. Nang hawakan ni Tom ang bato, biglang lumindol ng bahagya, bumukas ang pader. Bumungad sa kanila ang isang silid na puno ng mga bungo, kalansay, at mga lumang gamit ng mga batang matagal nang nawala. Sa gitna ng silid, naroon ang isang upuan na yari sa buto, at nakaupo roon si Injun Joe, hindi buhay, hindi rin patay, nakadilat siya, at ang kanyang bibig ay tila gumagalaw ng dahan-dahan. Biglang lumiwanag ang paligid, kahit wala ng langis ang kanilang lampara, mula sa bawat sulok ng silid, may mga anyo ng bata, mapuputla, walang mata, at ang iba ay nakagapos, isa-isa silang tumingin kina Tom at Huck, at sabay-sabay na nagbulong. Tulungan niyo kami, hindi kami makaalis, siya ang may hawak ng kaluluwa namin. Nang biglang nagsalita si Injun Joe, sabay sabing, bawat batang naakit sa kuwebang ito ay bahagi na ng sumpa, at kayo ang susunod. Napatakbo sina Tom at Huck, pero ang daan pabalik ay nagbago, ang tali nilang pananda ay naputol, at ang mga lagusan ay umiikot. Sa bawat daanan, may aninong sumusunod, sa bawat liko, may naririnig silang ungol, at sa likod nila, ang yabag ng bote ni Injun Joe, unti-unting lumalapit. Sa kawalan ng pag-asa, napansin ni Huck ang isang puting ilaw mula sa likod ng isang bato. Lumapit sila at nakita ang isang lumang krusipyo, nakatayo sa ibabaw ng isang balon. Sinabi ni Tom, kung may masama rito, baka ito lang ang makapigil. Inangat nila ang krusipyo, at ibinato sa sahig ng yungib. Biglang sumigaw si Injun Joe, nasunog ang kanyang katawan, at ang mga kaluluwang bihag ay nagsimulang umahan mula sa sahig. Isa-isa silang nagpasalamat, saka naglaho sa liwanag. Ang yungib ay yumanig, muling bumukas ang pader, mabilis silang tumakbo palabas, at sa huling hakbang, sumara ang lahat sa likuran nila. Bumalik ang katahimikan sa bayan ng St. Petersburg. Ngunit sa sementeryo, sa puntod ni Injun Joe, napansin ng tagapaglibing ang isang bagong bitak sa lupa, at isang boses ang narinig niyang mahina ngunit malinaw, hindi pa tapos, ang mga batang mahilig mag-imbestiga, lagi kong inaabangan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari kang mag-follow sa aking page upang lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat mga kaibigan.